Punta kayo. Amen. So, my title, my message for today is about blessing. Blessing. Sino gusto ng blessing? O, parang kakaunti. Kunyari, papakipot. Sino gusto ng blessing? Meron talaga naman blessing, no? Naalala ko po, favorite story ko or favorite illustration ni Pastor Rick Verana way back ago. Pagka po yun nag-preach, ito yung madalas niyang ginagamit na illustration. Merong isang hunter, pumunta siya sa jungle. Napunta siya sa jungle or sa forest. Tapos nag-hunt po siya ng monkey. Tignan mo yung katabi mo. Yan eh. Baka natatagpuan dito, hindi. Siyempre hindi naman. We do not come from monkey. We are created by God. Yan. So, nag-hunt siya ng monkey. Tapos ngayon, itong hunter na to, nakakita po siya ng monkey. Itong monkey na to, umaakyat sa puno ng coconut or ng ano ba to? Nyog. Umaakyat siya sa puno ng nyog. Tapos, kumuha siya ng maraming nyog. Di ba? Bugos-bugos yun pagka dama. So, ngayon itong monkey na pagbaba niya, dala-dala niya, tuwan-tuwa siya, dami niyang dalang mga nyog. Nabuko parang ganon, bugkos-bugkos yun. Tapos lakad siya. Dahil sa sobrang dami nang nakuha niya, siyempre, bigat na bigat siya, dahan-dahan siyang naglalakad. Pagkas nakita siya ng hunter. Ngayon yung hunter, siyempre ang kanyang purpose ay para mag-hunt ng monkey. So, ang ginawa ng hunter, hinabol siya. Hinabol yung monkey. Tapos yung monkey, takbo din siya. Kaya lang nga, sa sobrang dami ng kanyang dalang nyog, hindi siya makatakbo ng mabilis. So, takbo siya. Tapos, kaya lang, ang bigat-bigat ng dala niya. Ngayon, etong hunter, syempre, kailangan talaga siyang habulin at kailangan mahuli siya. And in short, merong option naman yung monkey. Bitawan niya yung nyog para makatakbo siya. Kaya lang, hawak-hawak niya yung nyog. Ayaw niyang bitawan until siya ay naabutan ng hunter. In short, ang ending po nito, naging adobong unggoy siya. Yan. Kasi, naabutan siya ng hunter. At kasi ayaw niyang i-let go yung nyog na hawak-hawak niya. Kaya ang nangyari sa kanya, adobong unggoy. Yan. Sabihin mo, tignan mo yung katabi mo, mukha ba siyang adobong unggoy? Yan. Hindi. Diba? There are things in our lives. Diba? Lagi nating naririnig, do not quit. Diba? Do not quit, never, do not give up. Pero ngayong umaga, pag-uusapan natin, there are things that we need to quit and we need to give up and let go. Amen. So, ang pag-usapan natin ay blessing of letting go. The blessing of letting go. Meron pong story sa Bible na sinabihan ng Diyos na let go. Sabihin mo nga sa katabi mo, let go. No? Pwede ba nating basahin? Medyo mahaba po yan, pero we can learn from this story of Jacob. Si Jacob po is someone who is destined and he is appointed to be blessed. Dahil nasa kanya po ang pagpapala na binitawan, unang-una ng kanyang tatay. Alam niyo po, mayroong blessing talaga coming from our parents. Kaya mga parents po, mag-release tayo palagi ng blessing. Pero knowing na alam naman ni Jacob na pagpapalain siya. Kaya lang, yung paraan ng pagkuha ng kanyang blessing, doon siya dinil ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Intayin mo na lang yung paraan ng Panginoon.
Kasi pagkakaparaanan po natin, ang ginawa natin, kadalasan po ay doon po tayo napapahamak. Same with the story of Jacob, who is anointed to be blessed, kaya lang, meron siyang sariling paraan. Okay, let us read from verse 7 of the chapter 32 of Genesis. Sabi dyan, in greater fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape. Ito na po yung point na, kasi si Jacob, di ba, niloko niya yung kapatid niya, niloko niya yung tatay niya, kaya niya nakuha yung blessing. No? He did it his own way. Kaya nga, kailangan niyang tumakas. Kadalasan po, meron tayong mga paraan na akala natin iyon ang kaparaanan ng, na para makuha natin yung blessing. Kasi in-advise ng nanay, no? Minsan may mga nag-advise po sa atin, ito gawin mo. No? Ito yung gawin mo para makapasa ka kaagad. Ito yung gawin mo para ma-speed up yung approval. So, ganun ang nangyari kay Jacob It's sinuggest ni Rachel, yung mother, na magpanggap ka na ikaw si Esau. Kasi i-release na yung blessing. Pero actually, umpisa pa lang naman, di ba? Talaga namang siya yung kinalugdan ng Panginoon kasi pinahalagahan niya yung firstborn, firstborn, tama? Ano yan? Yung birthright. Kaya nga meron pong sa Amos, sabi, I love Jacob, I hate Esau. Kasi, pinahalaga niya, mga nagpapahalaga po sa ating Panginoon na nagpapahalaga po sa mga things of God, pinapiplease si Lord dyan. The problem with Jacob, he did it his way. He did it his way. Pagka, alam niyo po, kadalasan po, pag tayo, ginagawa natin yung kaparaanan po natin, it only implies that we do not trust God. No, yung mga nagmamadali, tama? No? Navi-visualize ko, pagpapalain ako ni Lord, pagpapalain tayo ni Lord dito, yayaman tayo dito. Pero, hindi naman kaparaanan ng Diyos yan. Liligaya tayo dito. Kaya lang, hindi naman kaparaanan ng Diyos. Yung pagpapala ng Panginoon, for sure, pagpapalain tayo ng Panginoon, pero tandaan po natin, tatlo po yan, God's will, God's time, and God's way. No? So si Jacob, alam niya na yung God's will, kaya lang, pinangunahan niya ang time and way ni Lord. Tuloy po natin. 9. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives and I will make you prosper. You see, si Jacob naman, talaga namang he listened to the voice of God. Kaya lang, minsan nagkakaroon po tayo ng problema pagka ang pinakinggan natin ay boses ng tao. No? May instruction sa kanya si Lord. Sabi niya, and I'm unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. And I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have come 2 camps. You see, pumunta siya sa lugar na kung saan pinapupuntahan ng Panginoon, wala siyang kadala-dala. Yan, walang kadala-dala. O walang kadala-dala. Na? So, pero pag nung bumalik na siya, imagine mo, staff lang yung dala niya, pero nung pagbalik niya, 2 grupo na. Ang meron siya, may pamilya siya, meron pa siyang mga wealth. No, pagbalik niya. And tuloy natin, verse 11, save me, I pray, from the hand of my brother Esau. Ayan na, minumulto na po siya ng kanyang kahapon. Hello? Na, yung mga sins that are undealt will one day mumultuhin talaga. At pag hindi siya na-deal, hindi siya na-surrender, ay babalikan talaga tayo niyan, no? We have that fear, we have that guilt. So,
sabi niya, Lord, tulungan mo ako kasi yung kapatid ko, nagbanta sa akin yun bago ako umalis Kasi nga, di ba, naglayas na siya, umalis na siya doon sa bahay nila. Napapatayin niya ako. Sabi nung kapatid kasi, huwag ka na magpapakita sa akin, ninakaw mo yung birthright. Yung blessing na para sa akin, huwag ka magpapakita. Yun. Tapos ngayon, nung babalik na siya doon sa home niya, ito na, sabi niya, Lord, tulungan mo ako, natatakot ako. You know, it's not wrong to be honest with God. Ito naman ang maganda, no? Kay Jacob. He had been honest to God. Lord, I am afraid. I am afraid. And sabi niya, but you have said, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Binalikan ni Jacob yung pangako sa kanya ng Panginoon. In times of distress, we can go back to the promise of God. Amen? Kahit ano pa yung mga pinagdaanan natin, na gawa nating kapalpakan, pero ang Diyos kasi may binitawan sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may binitawang pangako ang Diyos sa'yo. No? Wag mong titignan yung sitwasyon mo. Wag mong titignan yung nagkahinaan mo. Ang tignan mo at balikan mo yung pinangako sa'yo ng Diyos. Amen? Sabi niya, Lord, pinangako mo that you will gonna prosper me. And kineri niya yung promise ni Lord kay Abraham doon sa kanyang lolo that his descendants will be like the sand of the sea. Tuloy natin. 13, he spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother. Esau, pinagandaan niya. Pinagandaan niya yung kanyang kapatid. No? Pinagandaan niya ng regalo. Kaya alam niyo ba, ang regalo ay nagpapalambot ng puso ng taong galit. Alam niyo yung sikreto, no? Kaya yung mga mister, pag galit ang misis niyo, alam niyo na, no? Regalo ang katapat niyan. Hello. Tapikin mo yung asawa mo. Yan, di ba? Hindi, sabi sa Proverbs, ang regalo ay nakakapagpalambot kahit puso ng hari. So alam ni Jacob, no, nag-prepare siya ng gift. And sabi niya, 200 female goats and 20 male goats, 200 iwis and 20 rams. Kung sino kumakain ng kambing? Ng kambing si Esau. 30 female camels with their young, 40 cows, 10 bulls, and 20 female donkeys, and 10 male donkeys. He put them in the care of his servants, each herd by itself, and said to his servants, go ahead of me and keep some space between the herds. You see, God, tingnan niyo, how good God is. Staff lang ang dala niya pag uwi niya. Ang dami niyang mga kaahayupan. Ang dami niyang dalang mga ano man tawag dyan? Kahayupan. Sa Tagalog. Imagine mo, from nothing to a great things. When we follow God, when we believe in God, nothing is impossible with the Lord. Amen. Hallelujah. Kahit naman ganun si Jacob. Talaga naman, no? Kasi pagka binitawan ka ng pangako ng Diyos, gagawin niya. Because God is faithful whoever we were. Kahit ano pa yung ating mga pinagdaanan, no? And eto na. Verse 17, he instructed the one in the lead when my brother Esau meets you and asks, who do you belong to and where are you going? And who owns all these animals in front of you? Sabi niya, magtatanong tong kuya ko. Sabi niya ganon, kapag ka na-meet nyo, kanino to? Then you are to say, they belong to your servant Jacob. May word na servant. Merong humility. Amen? And sabi niya, they are a gift sent to my Lord Esau and he is coming behind us. Wise talaga to si Jacob Sa confrontation, hindi muna niya ipapakita yung sarili niya. Hindi niya rin muna ipapakita yung pamilya niya. Anong inuna niya? Servant niya. At saka mga regalo. Ay, siyempre may wisdom doon. Teka muna, regalo muna. Kaya tayo, pagka sa mga confrontation, gusto natin makipagbati, unahin niyo muna regalo. Tama? No? And sabi niya, iyan ay para sa'yo. Let us continue. He also instructed the second, the third, and all the others who follow the urge. You are to say the same thing to Esau.
when you meet him, and be sure to say, your servant Jacob is coming behind us. For he thought, I will pacify him with these gifts, and I am sending on ahead. Later, when I see him, perhaps he will receive me. So meron siyang perhaps. Baka sakali. Amen. Baka sakali. So may preparation si Jacob in meeting, in reconciling. Meron siyang in his mind to reconcile with his brother. Na mahalaga talaga na we have the preparation of this, no? And nagpray din naman siya. And verse 21, so Jacob's gifts went on ahead on him, but he himself spent the night in the camp. Nagpaiwan muna si Jacob. And sabi dyan sa verse 22, that night Jacob got up and took his 2 wives and his 2 female servants and his 11 sons and crossed the ford of Jabbok. And verse 23, after he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till break. Dito po tayo mag-concentrate. Yan. Now, even after so many preparations, getting ready to meet his brother, may kulang pa din kasi. Na? Kaya ang ginawa ni Jacob, nagpaiwan muna siya. Nag-moment muna siya. Sabihin mo sa katabi mo, moment. Moment of truth. Nag-moment of truth muna si Jacob. Na nagkaroon muna siya ng kanyang personal reflection. Amen? Mahirap magkaroon ng personal reflection or meditation kapag maraming tao. Kasi maraming boses. Maganda talaga time alone with God, moment of truth. And the Lord never failed to meet him. When we seek God, when we seek to meet him or encounter him, the Lord will never fail to meet us. Especially in times of our distress. Amen? Kaya nga in times of distress, wag boses lang ng tao ang hanapin natin. Hanapin natin yung presensya at boses ng ating Panginoon. And eto na, he wrestled with the man. Etong man na to represent our God. Sabi nga nila, no, may tawag silang term doon theological terminology. Yun daw ay si Jesus, representing angel or man. No, si Jacob mismo, sabi nga, Jacob wrestled with God. And sa verse 25, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. So nakipag-wrestle siya. Nakipag-wrestle si Jacob. Nag-spend siya ng time with the Lord. And talagang hindi niya binitawan. And nung nakita ng man na to, or ng angel, or representing the presence, or representing God, sabi niya, hindi ako bibitawan nito. Sabi niya gano'n. Kaya sabi, ano ang ginawa ng man? Tinatch yung hip niya. Kaya alam niyo paglabas, pagkatas ng wrestling match yung wrestling match ni Jacob with this man, gaganon-ganon na siya bibilay-bilay siya. 5-5-4 na siya. No? 5-5-4 na. Kasi nga, siya ay napilay. And sabi doon sa verse 26, then the man said, let me go for it is daybreak. Let me go. Sabi ng man, let me go. Sabi mo sa katabi mo, let him go. Let her go. Let it go. No? Sabi niya, but Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. Hallelujah. And verse 27, tuloy natin. The man asked him, what is your name, Jacob? He answered, anong pangalan mo? No, hindi mo na siya binitawan. Tinanong mo na, anong pangalan mo? Knowing, siyempre, angel yan, no? Or representing the presence of God. Alam na si Jacob yan. Pero tinanong mo na, kailangan manggaling sa'yo, anong pangalan mo? And sinagot siya. Sumagot si Jacob. This time, hindi niya na sinabing si Esau siya. Kasi
yung past ni Jacob, nung tinanong siya ng tatay niya, sabi niya, what is your name? Kasi medyo malabo na yung mata ni Isaac noon. Nung i-release niya yung blessing, sabi ni Esau, sino ka ba? Sabi niya gano'n. Who are you? Sabi ni Jacob, I am Esau. Naku, nagsinungaling siya. No? Pero this time, Jacob admit that he is Jacob. Ano sabi mo, importante umaamin. Lumalaya. No? And sabi dyan, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God, and with humans have overcome. Jacob the meaning of this name is grabber or deceiver. And nung umamin si Jacob, pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan. From Jacob, from deceiver to Israel. Israel means nation. Amen? No? Kaya importante umaamin tayo kasi para yung past natin magkaroon ng closure. No? At bibigyan tayo ng panibagong hope ng Panginoon, panibagong simulain. And but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. And verse 29 last, Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. Amen? Sige po, let us raise up our hands before the Lord. Father God, we thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for your covenant. Lord, we ask for today, continue to speak to us, stir up our hearts. We can understand, Lord God, your way, your will, your time sa buhay po namin. Like Jacob, we are imperfect. We have a lot of flaws, Panginoon. But this time, Lord, katulad din niya, nagtitiwala ng buong-buo sa'yo. Maraming salamat po. Meron kang imimit sa amin, sa puso namin, sa buhay namin ngayong umaga. Lord, your word will lead us to humble. Lead us to trust you, Lord God. To trust your way. Holy Spirit, we need you. Thank you so much. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Si Jacob po, actually, no, nung ito pong scenario na to, sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Pero kung titignan na naman natin, si Jacob po, blessed na talaga siya. Di ba, blessed na siya kasi from ang tawag dito, yung tungkod. Tapos pagbalik niya, ang dami niya nang dala, may kawan na siya, mga animals. Tapos meron na siyang 2 groups, may mga servants pa siya. Samantalang nung pumunta siya, he has nothing. Pero nung bumalik na siya, he is carrying great things in his life. Pero sabi niya, I will not let you go until you bless me. No? Kasi si Jacob, meron po siyang, I am blessed, but. Sabi niyo nga, I am blessed, but. Pinagpala ako, pero, yan. No, meron po tayong mga moment na pinagpala ako, pero, may kulang. Amen. So, paano masasabi ni Jacob na siya ay blessed? Binigyan siya ng napakaraming blessing ng Panginoon, provision ng Panginoon. Pero may takot siya. He was terrified. No? Pagka naiisip niya yung kanyang kuya, Esau, meron pa rin siyang takot. May threat pa rin sa buhay niya. May uncertainties. Amen. No? The same prayer he's telling God. Sabi niya, Lord, meron kang plano sa akin, sa buhay ko. Pero, yan, may mga pero tayo eh. No? Sino may mga pero moment dito? No? The buts moments sa buhay natin. Meron pa tayong mga unsettled sa life natin. Meron pa tayong hindi na i-close sa life natin. Hello? Meron pa tayong hindi talaga na-surrender o na-let go. Sabihin mo sa katabi mo, let go.
Because those things will always or keep on reminding of our past. Kaya gusto ni Lord, i-let go mo muna. Kaya nga si Izo, he looked up and saw all the blessings. Nakita niya yung mga blessings, no? Paham niya, pag tinitignan niya, grabe. Pero, pag biglang pumasok sa isip niya, si Izo, napapalitan yung kanyang yung overwhelm niya sa blessing, no? Ng takot. Because sins or secret sins can make us terrified. Hello? No, kaya nga po sa encounter, dinidil po yung mga secret sins. Say secret sins. Or mga unsurrendered sins natin. Kaya nga, ang presence ng blessing, hindi ibig sabihin absent na ang pressure. Hello? Ay, hindi porket nakita natin ang isang tao, ang dami niyang blessing, ang dami niyang pera, grabe, may bahay na siya, may kotse na siya, pero hindi natin alam, meron siyang pero moment. Amen? No? Kasi yung mga unsettled things sa life, minsan nako-confuse tayo ng ating kaisipan at ating nararamdaman. So, yung bigat, sabi niya yung bigat, na minsan ay dala-dala natin, it doesn't mean naman hindi natin mahal ang Diyos. Amen? No? O nagdadoubt tayo sa pagmamahal niya. Kaya lang, meron talaga tayong kinikerry na something from the past na dapat i-deal muna ng Lord. Hello? Meron pa nga ako si Lord. So, ibig sabihin, yung mga physical and material blessing doesn't mean or does not necessarily na ito ay talagang complete blessing na. Kasi minsan, ang tingin natin sa blessing, pag sinabing blessing, pera, financial, di ba? Pera, pera, atik, datong, money. Di ba? Yung tingin natin sa blessing, yung may bahay ka, may kotse ka, may maganda kang asawa, may maganda kang trabaho. Pero hindi pala yun ang totoong blessing. Kasi si Jacob, meron na siya na yun eh. Meron na siya ng mga bagay na yun eh. Tama. Pero still, hindi pa niya rin kinonsider na ang kanyang sarili ay pag-bless. Hello? Kasi pwedeng isang tao ay mayaman. Nakagraduate ka na, you are a professional, tama, may pamilya ka na, the people keep telling you that you are so blessed, you are successful, but at the back of your mind, alam mo na meron pang kulang. Amen? Once na you don't have peace, pag wala kang kapayapaan, in spite of your blessings, it is not a blessing. Amen. So, this is the kind of what worry us. No, yung mga nakaraan natin. If it gets you fighting battles that probably not even going to happen. Yung mga bagay na lagi nating iniisip na baka mangyari to, baka ganito, no? Yung hindi yung mga unsettled issues sa life natin na nagbibigay sa atin ng worry. Kaya hindi mo ma-enjoy ang pagpapala kasi meron tayong nagawa, no, na hindi siya na-deal. It depletes or robs our strength. It depletes or rob our joy. Para ma-enjoy talaga natin ang blessing kasi ang blessing po talaga, it's not just by having things. It is by enjoying what we have. Kaya lang, kahit gaano kadami yung blessings or pera na meron ka, o parang successful ka, ang ganda ng image mo sa Facebook, panayang selfie. Na? Panayang selfie mo. Pero, sa totoo lang, yung mga, yun no? Yung mga unhappy. Yan. Diba kasi, hindi ko naman sinasabi lahat, huwag kayong magalit sa akin.
Sometimes inaano natin yung ating mga happy moments with our family or the things, the blessings that we have. Pero hindi talaga yun ang basis na sabihin talaga na tayo masaya or successful. Amen? No? Maybe we have that good image in front of many people, but the truth is we are unhappy. Because there are things that are unsettled sa life natin. That's why we do not have peace. Amen. Iyan ang pinakamahalaga, yung meron tayong kapayapaan. No? So, si Jacob, ang ginawa niya, lahat ng mga blessings na meron siya, humiwalay muna siya doon. Did you see? Doon sa kwento, sabi niya, sige, mauna na kayo. It means, at that moment, yung blessings na akala niyang blessing na hinabol niya, nagsinungaling siya sa kanyang tatay, tama, yung ginrab niya, hindi pala yun ang magsasatisfy sa kanya. Hindi pala yun ang magpapakontento sa kanya. Kaya at that moment, hiniwalay niya muna ang sarili niya doon sa mga blessings na akala niyang blessing. Hello. Hindi po masama na tayo ay blessed. No, ibang term. Hindi po masama na meron tayong pera, bahay, kotse, o yung family. Pero hindi talaga yan ang basis na pwedeng sabihin na blessed tayo. Kasi pwedeng meron tayong mga bagay na yan, pero empty pa rin. Kasi there are only things sa buhay po natin that can only fill that emptiness. And that is Jesus, our God. Amen. Kaya nga, mga kabataan, no, I want to talk to the young people. Mga nanay, tatay dito. Yung wino-workout natin, hindi yung pagpapagalang, pagtatrabaho, pagnenegosyo, na meron tayo nito, meron tayong mga possessions, meron tayong mga material possessions, and yet yung relationship naman natin sa Lord na pabayaan natin. Hindi natin na-workout. Amen. The people keep telling you that you are successful. We are happy for you. Meron ka nito, meron kang ganyan. Pero you know, deep inside of you, you are empty. Why? Because there is one thing lacking, and that is the presence of God. The relationship with God. Kaya marami po talaga that many people are looking for something na minsan nagkakamali tayo ng hinahanap natin, to the person, to the possessions, no? Pero pagka nasa atin na, bakit kulang pa rin? Kasi nga hindi naman talaga possessions, person, no? Or the people. Ang kulang ay ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ka nandito. Amen. Hallelujah. Now, Jacob separated himself from his blessing and he was left alone. Say, left alone. And a man, the angel wrestles him till the daybreak. Nakipag-wrestling. Ito yung first wrestling in the history. Kaya alam niyo po ang Bible, pag binasa niyo talaga, original talaga ang Bible eh. No? iPad nandun din. Tablet pala. Tablet, di ba? Yung mine. Alam niyo ba? Mine. Sa Facebook. Sabi ni Jesus sabi ng Diyos sa Isaiah 43, you are mine. Kaya yung mine po, sa Bible din yan kinuha. At ito nga, no? Yung wrestling. The first wrestling match ever. Tatanungin mo sa katabi mo, nakipag-wrestling ka na ba kay Lord? Na? Nakipag-wrestling ka na ba kay Lord? Pag hindi tayo marunong makipag-wrestling kay Lord, makikipag-wrestling ka sa tao. So Jacob, number 1, Jacob wrestling with God leads him to admit who he really is.
Sa verse 24 to 26, let me read to you once again. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched his socket of the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." Alam niyo po, na ang ganda nitong wrestling match na to Kasi, ito yung brokenness ni Jacob. That he realized that nothing or no one could ever fill him up, nothing and no one could ever satisfy him. Kaya nung nakipag-wrestling, nag-initiate the man or the angel, the one that is representing God, talagang ni-wrestling siya, the encounter. Ayan, mas magandang term, the encounter with God. Ang encounter po ay hindi lang yan once a year o once in a lifetime. It must be a daily thing sa buhay po natin. Hello? And kung meron mang gustong makipag-encounter, una si Lord. God wants to encounter us. Kaya si Lord minute siya doon. When He was left alone, when He was broken. Alam niyo po, kaya nga yung brokenness, when we are afraid, when we are threatened, when we are terrified, when we are worried, that is the best moment that God will encounter us. Amen. Kaya si Lord, alam niya na itong anak kong to, blessed na blessed sa tingin ng mga tao. Pero may kulang pa rin. Because the Lord wanted Jacob to enjoy his life. Pero all his life, nang pagstay niya doon sa kay Laban, na kung saan doon na siya nakapag-asawa, nakuha niya nagkaroon siya ng asawa, si Leah, si Rachel, nagkaroon siya the Lord bless him there, the Lord multiply him there. Pero deep inside of Jacob, the Lord knows that there is lacking in him. The Lord knows that there is lacking in our lives. Amen. No? Ang tao pa naman, magaling mag-pretend. Magaling mag-pretend. Minsan, ginagamit po talaga natin yung the people use material things, material possessions, diploma. No, wag niyo akong may misinterpret doon na hindi yan kailangan. Pero hindi talaga yun ang masasabi na we are truly successful. We are truly satisfied. Amen. Kaya alam niyo po, God look at us with compassion. So, that times, hinawakan po ng angel yung kanyang socket, na the socket of his hip. Alam niyo po, minsan sa time po na, kailangan i-break muna tayo ng Diyos. Hello? Kailangan mo nang i-expose tayo ng Lord kung sino tayo. Kaya tinanong siya ng man or ng angel, "What is your name?" Si Jacob, ang iniisip pa rin niya, talagang, bless me, bless me. Bless me, may kulang pa. I want to prove to my brother that I am blessed. Bless me more, bless me more. Pero sa isip ng angel, hindi yan ang kailangan mo, hindi lang yan ang kailangan mo. You need to be set free. You need to have freedom. Kailangan makalaya ka sa akala mong yun ang source of blessing. Hello? Marami sa atin ganon Nakuha na natin yung gusto natin, pero kulang pa din. Why? Because we are bound by the things that we think that it is the blessing. Kaya sabi niya, sino ka? Inisip pa ni Jacob, bless me more, bless me more, bless me more. Bless me more. I want to prove to my brother that I am blessed. Kaya ko siya isupply ng mga pangangailangan niya. I want that the people will see that I am successful. Pero sa iba yung plano ng Diyos, iba yung nakikita sa Kanya. Sabi niya, umamin ka muna. Sino ka? Hello? Sabihin sa katabi mo, umamin ka muna. Do not pretend. Do not pretend. Alam niyo, kaya blessing po ang encounter with the Lord. Blessing po ang encounter natin sa Word of God. Daily yan, because it exposes who we really are.
Ayan ang pinakamahalaga. Alam niyo po ba, minsan talaga people are very good in pretending. Tama? Na? That we show ourselves that we are okay. Pero itong maganda dito sa message na to ng life ni Jacob, kay Lord lang tayo pwedeng maging totoo. Magpe-pretend ka pa. Umamin ka na kay Lord. Umamin ka na kay Lord na hindi ka masaya. Umamin ka na kay Lord na natatakot ka. Hello? I-surrender mo na yan. Umamin ka kay Lord. Sino ka ba talaga? Diba? Maybe, ang galing natin mag-lead ng worship, mag-lead ng cell group. Hello? Sa family natin, it seems that we are a father who is very successful because may nakatapos na yung mga anak ko. Tayo yung mga nanay na we are very successful na yung mga kapatid ko. Kailangan i-prove ko sa mga kapatid ko na successful ako. That I am a professional, I have a good job. Pero deep inside of us, may kulang. Sabihin mo sa katabi mo, may kulang. Sa wrestling match na to ni Jacob, may dalawang mahalaga po. No? Number 1, tignan nyo, it's very important talaga when we have an encounter with God. No? Ang sarap talaga, hindi threat ang magkaroon ng encounter with the Lord. Because that's the only time that we can be ourselves and we can be true to ourselves. Number 1, no one else got to see how he struggled. Doon sa wrestling match na to, ni Jacob kay Lord, walang ibang nakakaintindi, walang ibang nakakakita kung paano ang struggle ni Jacob. No one else saw this struggle. Siyempre, yung mga servants na ang tingin sa kanya, strong siya, magaling siya. Tama, ganun din yung kanyang asawa, yung mga anak niya ang tingin kay Jacob, no, they are looking up to him. But there's only one person who knows his struggle. Kaya si Lord, no? Hindi lang siya, minsan pagiging Kristiyano, iniisip po natin, pag naging Kristiyano tayo at nag-church na tayo, we are after the blessing. Materially, tama? Pero si Lord, iba ang nakikita niya sa atin. May x-ray vision si Lord. Katulad ngayon, nakikita niya kung ano ang struggle mo. God knows your struggle and He understands your struggle. That's why if the God, our Lord, who knows our struggle, allow Him to deal it to us. Amen. Allow the Lord to expose it to us. Kasi po, pag tayo po ay sanay na sa kasalanan o sanay na tayo dun sa mga parang alam mo ni-excuse na natin. Lahat naman, many people are doing this, many people are accepting this, no? Minsan po, yung yung takbo na ng damdamin natin o yung puso natin, okay lang yan. Okay lang ako. Because of the standard of this world. Pero, there will come a time, in one moment, sa buhay po natin that the Lord will expose us. Amen. At sasabihin ng Panginoon, hindi ka dapat ganyan. Hindi ikaw yan. Anak kita. No? And number 2, he wrestled at night, which he couldn't see what he was struggling with. Kadalasan po, no? Pakatulad ni Jacob, nag-struggle tayo when we are alone, at the dark, no? At siya mismo, hindi niya alam kung ano yung ini-struggle niya. Kung bakit siya malungkot, bakit siya natatakot. Si Lord mismo, minsan tayo hindi natin kilala yung sarili natin, pero si Lord kilala niya tayo. Di ba? Marami nagsasabi, hindi ko alam bakit ako nagkakaganito. Hindi ko, parang may kulang.
Ha? Narinig niyo na ba yun? Ikaw mismo nagsabi, parang may kulang eh. Hindi ko alam kung ano eh. Meron naman akong pera, meron naman, kompleto naman, may pamilya naman ako. Okay naman yung disciple ko, nagde-disciple naman ako, may ministry naman. Pero bakit parang kulang? Katulad ni Jacob, di niya alam kung anong ini-struggle niya. Galing ni Lord. Kapag nag-deal siya, He always deal with us. Remember, God always, the Father, always deal with us with compassion. God, the Lord our God is different from people. Minsan kasi, pinapattern natin ang Diyos sa mga leader na meron tayo, di ba? Sa tatay na meron tayo, sa nanay na magulang na meron tayo, sa teacher na meron tayo, yung something in authority na parang pinapattern natin ng Diyos. Kaya minsan pagka may malupit tayong magulang, may malupit tayong mga teacher, nung gusto tayong pahirapan, parang doon natin pinapattern ang Diyos. Kaya tuloy tayo, natatakot din tayo sa Diyos lumapit. Pero you know, when Jesus came here on earth, He represent the Father. Kaya nga sabi niya, sino man na nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. It's not literally na physical. Sino man ang nakakita kay Jesus, it means sino man ang nakaranas sa Kanya, ay nakaranas na sa Ama. At ang karanasan na meron tayo sa Panginoong Jesus, ano? Compassion. He had compassion on us. He has compassion on us. Amen. No? Ang tao, di ba, tirador talaga yan. Tirador, talagang judger. Tama? Judger. Is coming from the people in authority na sobrang harsh. Kung mag-deal, akala mo perfect. Lord, ako yun. Diba? Buti na lang na born again ako. Born again. Tama na minsan, parang perfect ang mga people in authority to deal with the weak. But Jesus is not like that. Amen? Harsh lang naman siya sa mga Pharisees eh. Pero Jesus is so compassionate. Compassionate siya sa mga prostitute, diba? Sa mga lepers. He embraced them, He loved them. Yung may demon-possessed woman. Alam mo yung kung paano mag-deal si Jesus, He was really very, very compassionate. Na gusto niya talaga na makalaya ka. Masettle ka. Ma-at peace ka. Kaya sabi niya, I'm gonna give you peace. Peace that the world cannot give. Peace that the world cannot give. Sometimes, nakita natin, eto Lord ang kailangan ko. Kailangan ko ng pangkain. Kailangan ko ng pambayad ng kuryente. Kailangan kong gumaling. Pero alam nyo, si Lord, ang nakita niya, more than that. Higit pa sa pambayad ang kailangan mo. Higit pa sa physical healing ang kailangan mo. You need my love. That unconditional love that the people cannot understand. Amen. No? Kaya alam niyo po, pag di natin naintindihan yung unconditional love ng Diyos, ang hirap magbago. Hello. Mga leaders, no? We are representative of the Father. We are the representative of our Lord Jesus Christ. We love the people. In spite of the weaknesses, sometimes you want the people to be perfect para maging accepted ka. Kaya alam niyo po yung galaw ng mundo natin, di ba? Yung mga anak natin, nagiging people pleaser eh. Ama, people pleaser. Kailangan top 1 ka. Hindi pwedeng may palakol ka sa card, ha? Tama? Ang tatay mo matalino. Ako, top 1 ako, cum laude ako. Dapat wala kang palakol. Kaya ngayon itong mga anak natin, nag-aaral sila, hindi para mag-aral at matuto. Nag-aaral sila kasi gusto nilang i-please yung magulang nila. Sino magbabago? Handa na magbago. Ay mga disciples natin, kaya ginagawa, linis, talagang, kailangan nandun ako, on time ako, pero dapat naman taga on time, di ba? Ay, pero ang motivation na, kasi dadating si Kuya Chester, at si Ate MJ mo po dadating. Minsan people pleaser na. It is not based on the unconditional love of God. Kaya ngayon pag napagod ng gumawa ng mabuti,
Di ba? Napapagod na ako sa ministry. Sobra na akong nape-pressure na, stress na ako. Ayoko na! Kasi bakit? Hindi based on the unconditional love of God. Tapos ngayon, pag wala na sa church, nawala na, nanghina na, hindi na makabalik. Kamusta ka na, bro? Ganyan, te-text ayusin ko muna po sarili ko bago ako pumunta sa church. Kasi bakit? Iniisip, pagbalik ko sa church, pag-uusapan ako Pagbalik ko sa church, lahat ng mata nakatingin sa akin. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Diba? Parang ang hirap po natin talagang makabalik. Because we are trying to please people. But when everything sa buhay po natin is based on the unconditional love of God, if we understand the unconditional love of God, regardless of the people, or regardless of what the people will say, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Ama. Yes, I'm a prodigal son. I'm a prodigal daughter, but the Father loves me. I will go back to my Father's house. Amen. That's the way how the angel, the Lord, deal with the Jacob. Walang, sabi niya, sige, umamin ka muna. Di ba ninakaw mo yung birthright? Hindi, tinanong niya, sino ka? Ang issue dito kasi, ang gusto lang ng Lord, umamin ka, anak. Umamin ka. Sino ka? Anong nagawa mo? Di ba yung mga nanay, di ba, pagka nakabasag ng base, di ba, nakagawa ng kasalanan, may dala ng pamana. Umamin ka. Nag-cutting class ka, di ba? Nag-cutting class ka, ito, wala ka talagang kwenta. May ang dami ng litanya. Pero iba si Lord Iba si Lord, gusto niya, ikaw muna, galing sa bibig mo. Do you love me? Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Then feed my sheep. Yun lang. Wala na ibang usapan. Do you really love me? Then, yes, Lord, you know that I love you. Then, take care of my sheep. Kaya nung si Lord, tinanong niya, who are you? What have you done? Si Lord, di ba? Sa Garden of Eden, na nagkamali nang kinain yung forbidden fruit ni Adam at saka ni Eve. Hindi niya sinabing, I know what you did last night. Pero si Lord, bumaba siya, naglakad pa Hindi niya agad kinonfront, Adam, Eve, kinain yung forbidden fruit na pinagbabawal ko, kinain niya, di ba? Hindi ganun Naglakad muna Tapos sabi niya, where are you? Ang galing ni Lord, di ba? Laging patanong. Pag nagdi-deal si Lord, kasi gusto niya umamin. Where are you? Nasaan ka na ngayon? Anong status mo na ngayon? Tapos, sumagot si Adam. Sabi niya, nandito po kami, nagtatago po kami kasi we are naked. Question na naman. Hindi niya sinabing, bahubad kayo? Siguro ganito. Judger na naman, di ba? Well, siguro ganito. Madalas ganun Mga magulang, mga wife. Siguro ganito, no? Siguro, naggalit ka sa bar, Ganun agad assumption. Pero si Lord, sabi niya, we are naked. Have you eaten the forbidden fruit? Have you eaten the fruit that I forbid? The Lord wants us to admit to Him. Amen. He's our Father. Pagka pinag-aralan po natin, talaga the vastness of His love, the kind of love God for us, even as matututo din po talaga tayo how to deal with the people. And many will become born again. Minsan di mo born again dahil
una nanggagaling ang judgment sa church. Kaya nga, means, sabi po ni Jesus, diba, do not judge. For you will be judged. Hindi pa po judgment time ngayon. Ang judgment time po, may ano yan, naka-schedule. Pero ngayon, compassion. Say compassion. Kaya yung ibang mga anak, ang hirap bumalik sa home, sa bahay nila. Kasi parang naririnig na nila yung boses ng nanay nila eh. Kaya yung marami, hesitant bumalik. Pero yung prodigal son, naalala niya yung tatay niya eh. Sabi niya, doon sa tatay ko, ang daming pagkain. Kilala niya tatay niya. Sabi niya, alam mo, re-rephrase ko lang, tatay ko, pag bumalik ako doon, di ako sisigawan. Mabait yung tatay ko. Pero dahil sa nagawa ko, kahit hindi na lang niya ako anak, kahit maging katulong na lang ako, tatanggapin niya ako. Kasi mabait ang tatay ko. Mahal ako noon. Amen? Hindi ba andaling bumalik? Pagka love. Amen. I'm not saying this para i-abuse natin yung compassion and grace ni Lord. But God is telling us that we can always return to Him anytime because He is compassionate. Amen? He will not judge us. He understands us. Ang isa lang ang gusto ng Panginoon eh, bumalik tayo. Umamin tayo sa Kanya. Amen. And last, Jacob, wrestling with God, strengthened him to face his fear. Kaya, balikan ko lang po yung isa. Kaya sabi ni Jacob, sabi niya, I am Jacob. Sabi niya, bless me. And who are you? I am Jacob. Sabi niya, from now on, you are no longer Jacob, you will be Israel. You will be changed, you will be transformed. Umamin ka, inadmit mo kung sino ka, then you will be transformed, you will be changed. Yung blessing, manggagaling sa pagbabago. Amen. And sabi niya, let me go. Let me go. Maraming ni-let go si Jacob. Sabi niya nga, let go. At dun sa confrontation sa wrestling match na yon, ni-let go ni Jacob yung kanyang past life. Yung kanyang old life. Hello? Umamen. Sometimes, many of us pursuing the cares or the material things or the blessings of this world without considering that it's not the material things that we need to pursue. It is our relationship with God. Amen? It is the relationship with God. Kaya sabi niya, let go. Let go. And Jacob, for the very first time in his life, he became honest. Naging honest siya. Kasi all his life, puro pagbabalat kayo, yun, pang-deceive. Dineceive niya yung tatay niya, dineceive niya yung kuya niya, dineceive niya si Laban. Pero alam niyo po, the good thing that when we encounter God, we can be honest. And when we are honest, we can receive the blessings that we are longing for more than the material things. Amen? Si Jacob, he let go of his old life.
Sabihin mo sa katabi mo, let go of your old life. Let go. He let go of his fears. He let go of his worries. He let go of his dishonesty. And when he encountered God, naging transparent siya. And Jacob, as I've said, Jacob wrestling with God strengthened him to face his fear. Ang encounter natin kay Lord, ang wrestling natin kay Lord, it will lead us to face our fears. This time ready na siya na harapin yung takot niya. We have a lot of fears. Na minsan nga yung fears po natin, they are not true. Minsan may mga takot tayo kasi ma-reject. Natatakot tayo na baka hindi natin kaya. The one thing that is so good to Jacob, when he had wrestling with God, this time, hindi yung own strength niya, yung dala-dala niya. The strength coming from the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, yes, we have our potentials, we have the skills, we have our talents. Pero alam niyo po, pag when we rely and depend on our own strength, they are limited. But when we rely and depend on the strength of God, that is unlimited. Amen? We can reach our full potentials when we depend on the strength of God. Sabihin mo, let go of your own strength. Let go of your own intelligence. And have the strength from the Lord. Amen? And sa verse 33, tignan na, chapter 33, verse 1, eto na, Jacob looked up and there was Esau. Hinarap niya na yung pinakakinatatakutan niya sa buhay niya. Yung kanyang kapatid. Coming with his 400 men, he divided the children among Leah, Rachel, and the 2 female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. This is the result of his encounter with God. Perfectly, he humbled down before Esau. Yung 7 times na yun is, 7 means perfect. Number 7 is perfect. It means that he admit, Kuya, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hello? That is the result of his encounter with God. When we have an encounter with God, unang-una natin may experience that yung forgiveness ng Diyos. At matututunan din natin patawarin ang sarili natin. At pangatlo, matututo din po tayong lumapit sa iba at humingi ng tawad kung tayo ang naka-offend. Or, on the other hand, magpatawad. Hello? And yung kinatatakutan niya, baka siya patayin, baka siya sampalin, baka siya bugbugin ng kuya niya. Kung tutuloy natin yung verse na yon, no? Siguro nanginginig-nginig pa dito si Jacob eh. Pero sa verse 4, tingnan nyo. Yung ine-expect niya na magagalit sa kanya, papatayin siya, pati pamilya niya. Ano sabi dyan? But Esau ran to meet Jacob. Naalala ko yung sa prodigal. Yung tatay ran to meet the prodigal son. Yung pinakamatagal niyang kinatatakutan na baka i-reject siya. O ano ang gawin niya sa kanya, patayin siya. This time, yung kuya niya, tumakbo, papalapit sa kanya, and embrace him. Hallelujah.
He threw his arms around him, his neck, and kissed him, and they wept. Yung mga bagay na kinatatakutan natin, na hesitant tayong gawin kung ano dapat ang natin gawin kasi baka ganito, baka ganyan. But you know, sino ang inayos muna dito? Si Jacob. At habang si Jacob ay inaayos, marami siyang na-realize, maraming na-transform sa buhay niya. Si Lord then He is orchestrating on behalf of Jacob. Inaayos din si Esau. Inaayos din yung Esau ng buhay natin. Habang si Lord, God is allowing us to be in the process of change, to be in the process of transformation. Si Lord naman, on the other hand, nag-orchestrate na siya dun sa Esau ng buhay natin. Hello. That's why it's very important that we allow God to change us, to break us. Yes, masakit po talaga. One of the most painful thing that we could experience is yung ma-break tayo, ma-expose tayo kung sino talaga tayo. Kayong iba, di ba, pag kino-correct, masakit i-correct. Masakit kasi bakit? Nakikita natin talaga kung sino tayo. But when we allow those things to happen sa buhay natin, na ma-break tayo. Si Lord ang bait nga eh. Pagka ina-expose tayo, pag mabait tayo, yung alam mo yung, yung ina-allow natin na si Lord na i-expose tayo, then personal. Personal si Lord. Pero pag nagmatigas po talaga tayo, doon po tayo i-expose ng Diyos sa marami. That's why pag ina-expose na tayo ng Diyos, doon pa lang sa personal natin, nag-i-speak na si Lord, eto ka anak. Who are you? Admit na agad. Amen. And si Jacob, when he allowed God to break him, to transform him, to change him, the Esau of his life, the fear of Esau, ino-orchestrate na ni Lord. Hello. Sa buhay po natin, marami tayong Esau. Marami tayong Isaw. Sa Tagalog, marami tayong Esau. Fear of finances, fear of the future. Tama? Marami tayong fears. Pero isa lang gusto ni Lord. We admit. Amen? Let go. Let go of the things that you think, akala mo, yun na yung blessing. Parang yung unggoy, na? Yung unggoy naging adobo. Kasi bakit? Ayaw niya i-let go eh. Akala niya, yun na ang life niya. Pero alam niyo po, meron tayong mga bagay na dapat bitawan natin kasi hindi natin mahahawakan yung blessing ng Diyos kapag hindi natin yan binitawan. Amen? Tayo tayong lahat. Hallelujah. There is really a blessing in letting go. Let go. Let it go. This might be the beginning of your encounter with God. This is just the beginning. This is not the end, but this might be the beginning. Or maybe, dati naman, very sensitive ka sa dealing ng Lord, direction ng Lord.
Pero the sins that we keep on hiding, nagiging matigas na po yung puso natin. Minsan yung pride, yung self-sufficiency, yung self-dependency, kaya ko to. Naging successful ako dahil sa galing ko, dahil sa talino ko. Let go. Let go. Let go of the things of yourself. Let go of the things that burden you this morning. Amen. Isa lang ang gusto ng Diyos kay Jacob. Magtiwala siya. Magtiwala siya sa Diyos. All his life, puro siya. Puro yung sa galing niya. Puro sa diskarte niya. Pero isang itinuro sa kanya ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Yung blessing nakaabang na sa'yo. Hindi lang sa diskarte mo, anak, makukuha ang totoong blessing. Yes, you can have everything in this world, but the peace that the world cannot give, it only comes from God. Amen? Hallelujah. Let us pray to the Lord. Anything that you want to let go of God, God is speaking to us. God is speaking to us. Are you ready to let go? Let it go. Let go. Minsan iniisip natin kung ano yung mahalaga to, mahal ko siya. Importante to. Ito yung magpapayaman sa akin. Ito yung image ko. Let go. Let go. Let go. Ang tagal mo nang nag-i-struggle, anak. Let go. And let God. Amen. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. And let us sing the song. Sabi, we are Jacob, clean hearts, pure hearts. Hallelujah. All your life, you're struggling. Kasi iniisip mo, complete ka na pag mayaman ka, pag may pera ka. Complete ka na pag nakapag-asawa ka, na may pamilya ka. No. You need God. We need God. And He is irreplaceable. God is irreplaceable in your life. Hallelujah. Yes, God. Yes, Lord. Spirit, come make us humble. Who are you? Who are you? Where are you? You don't need to pretend before the Lord. God knows you and He accepts you. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us a clean hands. Give us a pure heart. Yes, this time, God wants you to be honest to Him. You don't need to pretend. Alam mo kung ba't ka napapagod? Kasi you keep on pretending. And you're trying to please people. Just stand before the Lord as a son and as a daughter. Hallelujah. Sabihin niyo sa Lord,
Lord, napapagod na po ako. I'm tired. Lord, we turn our eyes. Lord, I'm tired of this struggle, looking for love, looking for the blessings. Hallelujah. Yung pala yung totoong blessing nandyan lang sa tabi mo, nakaakbay sa'yo, ini-embrace ka, si Lord John. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Yung added, yung mga material things. Yung added, yung relationships sa tao. Pero yung seek first Him. That Him will complete you. Hallelujah. Give us a clean hand. Yes, Lord. Give us a pure heart. Let go of anything that is in your heart today. Let go of it. Let go. Let go. Let go. Let go of the pride. Let go of the self-sufficiency. Let go mo yung gusto mo lagi kang may pinapatunayan. Give us a clean hands. Let go of being a man-pleaser. Kaya mo ginagawa kasi sa magulang mo, may sasabihin ng mga kapatid mo, let go of it. Hallelujah. Let the love of God be your ultimate motivation. Let God in your life. Lord, let your will be done sa buhay po namin. Oh God, let us be a generation that seek your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seek your face, oh God of Jacob. Give us a clean hands. Give us a clean hands. Give us a pure heart. Let us not lift our souls to another. Give us a clean hands. Give us a pure heart. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands. Give us a clean hands. Give us a pure heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seek your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. God of Jacob. Hallelujah. Yes, God. One thing is important, not pursuing the earthly relationship, yung love life. It's not pursuing material things. What important thing in this life? Pursuing God. Pursuing God. And everything is in Him. Isa lang po ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya, that we will live not in fear, but in freedom. We will live not in worry, but in peace. Freedom and peace can never be found in this world.
or in anything or in anyone, but only in God. Amen. Ang mundo, dinidiktahan tayo, ito kailangan nyo, ito material, ito pera, ganyan. Pero alam ng Diyos ko anong kailangan natin. Freedom and peace. Amen. Hallelujah. And as you have surrendered and let go it to God, you are now free. Hold of that freedom and hold of that peace. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Come on, let us raise up our hands. Lord, thank you so much for the freedom that you have given us today. The peace that we are looking for. Akala namin sa material, akala namin sa relasyon, akala namin sa status ng buhay na to. But it is only found in you. Thank you so much, Lord. Thank you so much for the peace, and we will gonna hold it, Lord. Thank you for that peace. Thank you for the freedom. Yes, Lord. Yes, God. We are now ready to be a blessing as well. Alam niyo po, nung si Jacob po, nakaranas siya ng totoong freedom. Doon niya po naranasan ang complete blessing. Nakumpleto po yung 12 na anak. Nung siya po ay struggle, 11 lang. Pero nung sinurrender niya yung life niya, naging nilet go niya. Yung lahat, nilet go niya yung past niya, nakumpleto po yung 12 niya. Benjamin was born. Amen. And he was ready to govern. Amen. It is God. Sabihin mo sa sarili mo, it is God. It is God. Not by strength, nor by power, but by the Spirit of the living God. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you. We love you, Lord. Hallelujah. Akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, let go and let God. Amen.